Eto guys, pakaisipin nyo mabuti. Isipin nyo lang. Bakit kaya sa tingin nyo, sa ginanda-ganda ng tandem ng Uniteam, bakit bigla-bigla silang nagkaroon ng matinding alitan? Bakit kaya sa tingin nyo na bigla-bigla naglaylo si Sara kay BBM? Bakit kaya sa tingin nyo si Sara nakapagsalita o nakagawa ng video ng isang habilin na kung saan, na kung siya ay mamamatay, patayin nyo rin si ganito, si ganyan, si ganito? Bakit after ng video na nagawa niya, which is kumalat naman yun, bakit on the spot hindi pinahuli si Sara for threatening the president? Doon pa lang. Bakit kaya? Kasi alam nyo o alam nila na kapag si Sara hinuli on the spot, malalabas yung tunay na dahilan bakit niya nasabi na kapag siya pinatay, patayin din si ganito at si ganyan. Parang si Guanzon lang yan. Si Atty. Guanzon. Anong sabi niya? Sige, pahuli ako ni BBM. Sige, pakulong ako ni BBM. But I ask Supreme Court to make her follicle test. So bakit hindi niya rin pinapahuli? Gayon ng dami ng mga salitang mga bagay-bagay na nakakasira sa image niya bilang Pangulo. Ang dami-dami ng sinasabi ni Atty. Guanzon na talagang siya'y bangag, talagang siya'y adik. Pero bakit hindi niya pinapahuli? 'Di ba? Mag-isip kayo. Huwag kaming mga DDS ang sasabihin yung bobo. Dahil kahit simpleng mamamayan, civilians, kapag may nagtangka sa buhay mo, or alam mong nasa panganib ang buhay mo, talagang gagawa't gagawa ka ng isang bagay or isang kasulatan or video na kung saan maipapahayag mo na kung may mangyari sa'yo pagdating ng panahon, si ganito, si ganyan, ang dapat nyong ganituin. Ganun lang kasimple. Bakit nga yung impeachment trials at saka nila nilalabas yan? Para ano? Isa sa magamit na dahilan para tuluyang ma-impeach? Kung noong pa lang ng araw na yon na napanood nyo or ng Pangulo yung ganon, on the spot, itawag niya lang, hulihin nyo si ganito. Pwede doon pa lang. Pwedeng hindi na siya manalo, pwedeng doon pa lang makulong na siya, doon pa lang ma-impeach na siya. Bakit wala na kasing choice? Kasi ang dami-dami nyo nang ginawa. Ilang taon na paulit-ulit yung ina-apply yan. Pagdating sa impeachment ni VP Sara, laging nakaredy. Pero pagdating sa impeachment ni Bongbong, ayaw tanggapin. Ganun lang yun. Imagine niyo yung mga facts na nangyayari. Tapos sasabihin niyo mga DDS ang tangat bobo. Mami. Kayo yun. Dahil naniniwala kayo sa mali. Kung iisa-isay nyo, iisipin nyo, bakit yung mga tao na may kasong plunder na biglang kumakampi sa idol nyo, naboboid yung kaso, nababaliwala yung kaso. Pero pag hindi ka talaga umano sa kanila, tuloy ang kaso or gagawang ka pa ng kaso. Kung saan, lahat ng kumakandidato, bago yung kumandidato, alam nila sa sarili nila na kinakailangan nila ng mga sponsors para magamit dun sa mga dapat paggamitan. Kahit na si BBM, napakalaki ng kanyang mga di ba? Pero bakit ganun? Talagang hinahanapan lang si Marcoleta. Si John B. Cremulya, nung nilahad niya nung ngalalan, 25, na 1 billion ang ipamimigay nila, na wala pa daw yung kanya dun. Bakit yun hindi naging questionable? Kanino, saan nanggaling yung 1 billion na yun?